Ipipikit mo ba ang iyong mga mata? Huminga ng malalim. Isipin mo ang kalawakan. Madalas nating isipin na ang kalawakan ay isang nakakatakot na lugar, puno ng lamig at kadiliman. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakanakakatakot na bahagi nito ay siya ring pinakamapayapa? Ngayon, sasama tayo sa isang paglalakbay na iilan pa lamang ang nakakaranas. Susundan natin ang landas ng Artemis Ikalawa, ang misyon na magdadala muli sa sangkatauhan palayo sa ating tahanan. Pupunta tayo sa lugar na hindi kailanman nasisinaga ng ating mga mata mula sa daigdig, ang tinatawag nilang madilim na bahagi ng buwan. Iwanan mo muna ang ingay ng iyong araw. Hayaan mong ang boses na ito ang maging gabay mo sa isang nakakabighaning karanasan sa labas ng ating mundo. Bago tayo magsimulang lumuutang patungo sa mga bituin, kailangan nating maunawaan kung bakit napakahiwaga ng lugar na ito. Mula nang tayo ay tumingala sa langit, iisang mukha lamang ng buwan ang ating nakikita. Ito ay dahil sa isang pinomenang tinatawag na tidal locking. Ang pag-ikot ng buwan sa kanyang sariling axis ay may parehong bilis ng pag-ikot nito sa ating planeta. Kaya naman, mayroong isang buong hemisphere, isang buong kalahati ng mundong iyon na nakatalikod sa atin ng walang hanggan. Ang misyong Artemis sain ng NASA ay hindi lamang babalik sa buwan. Ito ay iikot sa likod nito. Dadalhin nito ang 4 na astronaut sa pinakamalayong distansya mula sa daigdig na narating ng sino mang tao. Ang kanilang makikita doon ay hindi lamang bato at alikabok. Makikita nila ang katahimikan ng universo. Makikita nila ang isang tanawin na nakakatakot sa sobrang ganda, ang panimulang pagtalikod. Habang ang kalawakang sasakyan ay unti-unting lumalagpas sa gilid ng buwan, ang asul na liwanag ng daigdig ay nagsisimulang maglaho. Ito ang unang hakbang sa hindi kilala. Basagin natin ang isang sikat na mito ngayon. Ang madilim na bahagi ay hindi palaging madilim. Nakakatanggap ito ng sikat ng araw na kasing dami ng nakikita nating mukha ng buwan. Ang nakakatakot dito ay ang kalungkutan, hindi ang kawalan ng liwanag. Isipin mo ang paglalakad sa isang napakalaking disyerto kung saan walang sino man ang nakakakita sa iyo. Ganyan ang pakiramdam habang pumapasok ang Artemis Papayempoy sa anino ng kasaysayan, ang pagkawala ng mga karagatan. Kapag tumingin ka sa buwan mula sa daigdig, makikita mo ang mga madidilim na bahagi, ang tinatawag nating Maria o mga karagatan ng buwan. Ngunit pagdating sa kabilang ibayo, lilitaw ang isang kakaibang katotohanan. Halos walang Maria dito. Ang makikita mo ay isang walang katapusang karagatan ng magagaspang na bato. Isipin mo ang isang mukha na puno ng peklat ng digmaan. Ito ay dahil ang balat o crust ng buwan sa kabilang bahagi ay mas makapal. Ito ang nagsisilbing panangga, sumasalo sa mga nagliliparang bato mula sa malalim na kalawakan upang hindi ito tumama sa atin. Ang nakabibinging katahimikan ng radyo, ang pinakanakakatakot na bahagi ng pag-ikot na ito. Sa sandaling makarating ang Artemis Ikalawa sa likod ng buwan, mapuputol ang lahat ng komunikasyon mula sa daigdig. Walang boses, walang signal. Isipin mo na ikaw ay sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan at pinutol ang tali na nag-uugnay sa iyo sa ibabaw. Sa loob ng halos 1 oras, ang 4 na astronaut ay maiiwang ganap na nag-iisa. Sila lamang at ang walang hanggang universo. Sa katahimikang ito, matatagpuan nila ang pinakadalisay na kapayapaan, ang baku-bakong mukha ng nakaraan. Kapag tumambad na ang kalupaan, makikita ang milyon-milyong craters na nagpapatong-patong. Ito ay isang kasaysayang nakaukit sa bato.
Isipin mo ang isang blankong papel na paulit-ulit na tinuldukan ng itim na tinta sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang bawat crater ay isang kwento ng pag-iral. Ang pagtingin dito ay tila pagtingin sa pinakasinaunang orasan ng kalawakan. Walang hangin at tubig upang burahin ang mga marka, kaya ang bawat gasgas ay mananatili magpakailanman. Ang higanteng Aitken Basin. Sa katimugang bahagi ng likod ng buwan, matatagpuan ang South Pole Aitken Basin. Isa ito sa pinakamalaki at pinakalumang crater sa buong solar system. Kung titingnan ito, maiisip mo ang isang napakalaking sugat na naiwan ng isang higanting suntok mula sa kalawakan. Ang laki nito ay kayang lamunin ang buong kontinente ng Europa. Kapag lumipad ang Artemis 20 sa ibabaw nito, mararamdaman ng mga astronaut kung gaano kalupit ang mga puwersang humubog sa ating mundo. Ang misteryo ng makapal na balat. Bakit nga ba mas makapal ang lupa sa likod? Maraming siyentipiko ang naniniwala na ito ay dahil sa init na ibinubuga ng batang daigdig bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Isipin mong inihahaw mo ang iyong kamay malapit sa apoy. Ang bahaging nakaharap ay umiinit at natutunaw habang ang nakatalikod ay nananatiling matigas at makapal. Ang simpleng ideyang ito ay nagpapakita kung paano konektado ang buhay natin sa mga patay na bato sa langit. Ang mga bundok na walang pangalan. Habang ang paningin ay bumabagtas sa kalupaan, lilitaw ang mga bundok na mas mataas pa kaysa sa ating Mount Everest. Ngunit wala silang nyebe, wala silang puno. Sila ay mga matutulis ng ngipin ng bato na umaabot sa itim na kalangitan. Isipin mo ang pag-akyat sa isang bundok na gawa sa abo, kung saan ang bawat hakbang ay tahimik. Ang mga tuktok na ito ay nagmamasid sa kawalan, naghihintay sa liwanag ng mga bituin na dumaan. Ang buong kaluwalhatian ng Milky Way, nang walang nakakabulag na liwanag ng daigdig, at kung sakaling nasa lilim ng araw ang sasakyan, ang kalangitan sa likod ng buwan ay nagiging isang paputok ng liwanag. Hindi lamang mga tuldok ang makikita. Makikita ng Artemis Marim ang buong kulay ng ating galaksya. Isipin mo ang isang sapa ng gatas na kumikinang na ibinuhos sa itim na pilus. Minsan may mito tayo na ang kalawakan ay itim na itim. Ang totoo, ito ay puno ng mga ulap ng alikabok at mga bituing isinilang na nagbibigay ng walang katapusang kulay. Ang walang katapusang ulan ng alikabok. Ang kalupaan ay nababalot ng tinatawag na regolith o buhangin ng buwan. Ito ay pino, ngunit kasing talim ng basag na salamin. Kapag tinamaan ng araw ang buhangin na ito, sa likod ng buwan, lumilikha ito ng isang kakaibang kinang. Isipin mo ang isang malawak na dalampasigan na gawa sa dinurog na diamante at uling. Nakakatakot itong langhapin o hawakan, ngunit mula sa kalawakang sasakyan, ito ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan, ang pagiging tunay na mag-isa, ang psikolohikal na bigat ng kinaroroonan ng Artemis Membrane ay hindi maikakaila. Sa sandaling iyon, ang apat na taong iyon ang pinakamalayo sa bilyon-bilyong tao sa daigdig. Ang bawat tao na kilala mo, bawat taong minahal mo, bawat kasaysayan ng mundo ay nakatago sa likod ng malaking batong ito. Isipin mo ang pakiramdam ng pagiging nag-iisang nanonood sa isang malaking teatro. Ang pakiramdam ng pagkabukod ay nakakatakot, ngunit mayroon itong natatanging ganda na nagdadala ng malalim na pangunawa sa ating liit, ang pagsayaw ng mga anino. Kapag ang sikat ng araw ay tumama sa magagaspang na crater sa isang mababang anggulo, lumilikha ito ng napakahabang anino. Ang mga aninong ito ay tila mga itim na daliri na umaabot sa kalupaan. Dahil walang hangin,
na nagpapakalat ng liwanag. Ang pagkakaiba sa pagitan ng araw at anino ay sobrang talim. Isipin mo ang pagtayo sa isang silid na may isang matapang na ilaw. Kung saan may anino, ito ay ganap na itim. Ang sining ng liwanag at dilim sa likod ng buwan ay isang obra maestra. Ang walang hanggang lamig ng kadiliman. May mga crater malapit sa mga poste ng buwan na hindi kailanman nasisinagan ng araw sa loob ng bilyon-bilyong taon. Sa loob ng mga hukay na ito, ang temperatura ay bumabagsak ng mas malamig pa kaysa sa ibabaw ng Pluto. Isipin mo ang isang kuwebang yelo na kahit anong gawin mo ay hindi mo maiinitan. Ang nakakatakot na lamig na ito ay nag-iimbak ng isang mahalagang kayamanan, ang tubig. Ang yelong ito ang magiging susi upang tayo ay makapaglakbay pa ng mas malayo sa hinaharap. Ang panganib ng mga solar flares. Kapag nasa likod ng buwan, wala ang magnetic field ng daigdig upang magsilbing panangga. Kapag ang araw ay naglabas ng marahas na enerhiya, ang sasakyang pangkalawakan ay direktang tinatamaan ng radyasyon. Isipin mo ang isang bagyo na hindi gawa sa ulan, kundi gawa sa maliliit na boltahe ng kuryente na hindi mo nakikita ngunit kayang tumagos sa bakal. Ito ay isang nakakatakot na katotohanan ng paglalakbay sa kalawakan na buong tapang na hinaharap ng mga astronaut habang sila ay namamahinga sa kanilang upuan. Ang lihim na daloy ng magnetic fields. Kahit napatay na ang buwan sa loob, may mga bahagi sa likod nito na nagpapakita ng mga kakaibang magnetic anomalies na tinatawag na lunar swirls. Ito ay tila mga mapuputing tattoo na nakaguhit sa ibabaw ng buwan. Basagin natin ang mito na ang buwan ay isang simpleng bato lamang. Isipin mo ito bilang isang lumang libro na may mga pahinang gawa sa mahika. Ang mga ipu-ipong ito ay mga paalala na minsan ang buwan ay may sariling pintig na tulad ng ating daigdig. Ang kakaibang ilusyon ng distansya, ng walang mga puno, ulap o mga gusali, nawawalan tayo ng batayan sa kung gaano kalaki ang mga bagay. Ang isang crater na mukhang maliit ay maaari palang kasing laki ng isang buong lungsod. Isipin mo ang pagtingin sa isang bundok, ngunit hindi mo alam kung ito ba ay 1 milya ang layo o 10 milya. Ang ilusyong ito ay nakakahilo at nakakatakot, nagpapatunay na ang universo ay hindi sumusunod sa mga panuntunan ng ating mga mata. Ang pagtulog ng isang patay na mundo. Mayroong malalim na pakiramdam ng kapanatagan sa pagkamatay ng buwan. Walang bulkan na sasabog, walang lindol na yayanig sa lupa, walang bagyong mananalasa. Ito ay isang perpektong na-freeze na oras. Isipin mong naglalakad ka sa isang museo pagkatapos ng lahat ng tao ay umalis. Ang Artemis Fowl ay lilipad sa ibabaw ng pinakamalaking at pinakatahimik na museo ng kalawakan. Pinapanatili nito ang kalagayan ng solar system noong ito ay sanggol pa lamang. Ang alingawngaw ng mga bato. Kahit walang tunog sa kalawakan, patuloy ang pag-ulan ng mga micrometeorite sa ibabaw ng buwan. Walang atmosfera upang sunugin ang mga ito bago tumama. Kaya naman, patuloy na binubugbog ang ibabaw ng walang katapusang tahimik na pagsabog. Isipin mo ang pag-ulan ng mga butil ng buhangin sa isang salamin, tahimik na lumilikha ng mga bagong marka araw-araw. Ang patuloy na pagbabagong ito ay nangyayari sa kabila ng nakakabinging katahimikan. Ang pangarap ng isang teleskopyo. Ang madilim na bahagi ng buwan ay ang pinakamagandang lugar sa ating sistema upang magtayo ng isang radyo telescope. Walang ingay galing sa mga cellphone, radyo at telebisyon mula sa daigdig.
Isipin mo na napapagod ka na sa ingay ng kalsada at nakahanap ka ng isang nakakakubling kwarto kung saan mo maririnig pati ang pagpatak ng karayom. Dito, maririnig natin ang mga unang bulong ng mga pinakaunang bituin matapos likhain ang universo, ang malalaking kuweba sa ilalim. May mito na ang buwan ay isang siksik na bola ng bato, ngunit ipinapakita ng pag-aaral na maaaring may mga malalaking lava tubes sa ilalim ng ibabaw nito, mga higanting lagusan na naiwan ng natuyong lava bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Isipin mo ang mga nakatagong palasyo sa ilalim ng lupa, malaki at malawak, naghihintay lamang sa mga unang taong papasok. Maaari itong maging tahanan ng ating mga susunod na lungsod. Ang nakakatakot na bilis ng sasakyan. Habang tinatahak ng Artemis of Empires Talarki ay ang landas sa likod ng buwan, sumasailalim sila sa isang orbital slingshot. Ang gravity ng buwan ay humihila sa kanila. Pinapabilis sila upang ibato muli pabalik sa daigdig. Isipin mong ikaw ay nasa isang duyan at itinulak ka ng isang higante. Gumagalaw sila sa bilis na libu-libong milya bawat oras. Ngunit sa loob ng sasakyan, lahat ay tila tahimik at lumulutang. Ang labanan sa pagitan ng bilis at kapayapaan ay nakakabighani. Ang wala sa oras na tanawin. Ang paglipad sa ibabaw ng kalupaang ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkawala ng oras. Walang araw o gabi na sumusunod sa pamantayan ng tao. Walang nagbabago mula kahapon hanggang ngayon. Isipin mo na tinitingnan mo ang isang litrato na iginuhit 3 bilyong taon na ang nakalipas at alam mong ganito pa rin ang itsura nito sa susunod na 3 bilyong taon. Ang kalawakan ay nagtuturo sa atin ng kahulugan ng walang hanggan. Ang pagninilay ng Apollo. Bago ang Artemis, nandyan ang Apollo 8. Sila ang unang nakaranas ng pagkabukod na ito. Inilarawan nila ito bilang malawak, malungkot, at hindi nakakaanyaya. Ngunit sa pagtanggap sa kalungkutang ito, nakaramdam sila ng kapayapaan. Isipin mo na ikaw ay bumabasa sa talaarawan ng iyong lolo, sinusubaybayan ang kanyang mga yapak sa isang lugar kung saan walang nakatira. Dinarama ng mga astronaut ng Artemis, dalawa ang parehong multo ng kasaysayan. Ang bigat ng kosmikong panganib, ang katotohanan ng free return trajectory ay kung sakaling masira ang makina ng sasakyan sa sandaling nasa likod sila ng buwan, wala na silang pag-asa. Walang sasakyan mula sa daigdig na maaaring sumagip sa kanila sa tamang oras. Isipin mong naglalakad ka sa isang napakanipis na tali sa itaas ng bangin na nakapiring ang mata. Ang tiwala sa teknolohiya at ang pagtanggap sa sariling tadhana ang nagbibigay ng tunay na kalayaan sa takot. Ang liwanag ng araw sa kawalan. Kapag lumabas ang araw mula sa itim na abot tanaw ng buwan, wala itong asul na kalangitan na kasama. Ito ay isang matalim, puting apoy laban sa perpektong kadiliman. Isipin mong ikaw ay nasa loob ng isang madilim na kwarto at biglang may nagbukas ng isang napakaliwanag na flashlight. Ang kagandahan ng dalisay na liwanag na ito ay nakakabaliw. Pinapaalala nito na ang araw ay hindi lamang nagbibigay liwanag. Ito ay isang tunay na bituin na nag-aalab. Ang pakiramdam ng pagkamaliit. Sa paglipad palayo, unti-unting nakikita ng buong barko ang kabilugan ng buwan. Nakakatakot itong tingnan dahil ipinaparamdam nito kung gaano tayo kaliit. Ang mga bundok, karagatan, problema at pangarap mo ay walang bigat dito. Isipin mong tinitingnan mo ang isang butil ng buhangin at napagtanto mong nandoon ang buong buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit nakakatanggal ng stress ang pagtingin sa kalawakan.
pinapaliit nito ang ating mga alalahanin. Ang mga nakatagong yaman sa bato. Sa likod ng buwan, nadiskubre ng mga satellite na may malalaking deposito ng mga kakaibang mineral. May mga bahagi ng kalupaan na puno ng bakal at titanium. Isipin mo na ikaw ay naghahanap ng mga gintong barya sa isang abandonadong minahan. Ang lupaing ito, kahit tila walang buhay at nakakatakot, ay maaaring maging balon ng yaman na magsisilbing gasolina sa ating mga paglalakbay patungo sa Mars at lampas pa. Ang matinding contrast ng temperatura sa paglipat ng sasakyan mula sa anino ng buwan patungo sa nasisinagan ng araw, ang temperatura sa labas ng sasakyan ay magbabago ng daan-daang degree sa loob lamang ng ilang minuto. Isipin mong inilabas mo ang iyong kamay mula sa isang oven at agad itong ibinaon sa isang balde ng yelo. Ang engineering ng barko na pumoprotekta sa mga astronaut mula sa bayolenteng kapaligirang ito ay isang tahimik na himala ng agham. Ang kaginhawaan ng pagiging bahagi ng lahat. Bagamat ang likod ng buwan ay tila isang malupit na lugar, ito ay gawa sa parehong material na bumubuo sa ating katawan, mga elemento na iniluwa ng mga patay na bituin. Sa pagtingin sa walang buhay na lupain, mapagtatanto natin na ang buhay ay napakabihira. Isipin mong nakakita ka ng isang nag-iisang bulaklak na tumubo sa gitna ng sementadong kalsada. Lalo mong mamahalin ang bulaklak, lalo mong mamahalin ang ating daigdig, ang oras ng katotohanan at muling pag-asa. Habang papalapit ang pagtatapos ng pag-ikot sa likod ng buwan, lumalakas ang tibok ng puso. Hinihintay ng mission control sa Houston ang muling pagbabalik ng signal. Ang bawat segundong pagkaantala ay nagdadala ng takot. Isipin ang pakiramdam ng paghihintay na makitang muli ang isang mahal sa buhay na umalis sa isang delikadong biyahe. Ang suspense ay napakahigpit, hawak sa leeg ang buong sangkatauhan. Ang pinakamagandang tanawin sa universo at pagkatapos, nangyari na. Sa ibabaw ng walang buhay na gray na horizon, dahan-dahang aangat ang isang maliit na asul at puting marmol. Ito ang Earthrise, ang pagbabalik ng signal, ang pagbabalik ng pag-asa. Makikita natin muli ang ating bahay. Isipin mong matagal kang nawala sa ulan at sa wakas, nakita mo ang ilaw sa pintuan ng inyong bahay. Pagkatapos ng nakakatakot at mapayapang katahimikan ng likod ng buwan, ang daigdig ang pinakamagandang bagay na makikita ng iyong mga mata. Ngayon, maaari mo nang buksan ng dahan-dahan ang iyong mga mata. Ang paglalakbay na iyon sa likod ng buwan ay nagpapakita sa atin na ang mga bagay na nakakatakot sa unang tingin, tulad ng kadiliman, pagkabukod at katahimikan, ay maaari ring maging mapagkukunan ng malalim na kapayapaan. Ang Artemis Pachyderm ay hindi lamang isang misyon ng siyensya. Ito ay isang salamin ng ating kaluluwa. Kapag nararamdaman mo na ang ingay ng mundo ay masyadong mabigat, alalahanin mo ang katahimikan na nasa likod ng ating buwan. Ang universo ay palaging naghihintay, tahimik na nakamasid. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa nakakabighaning karanasan na ito. Kung naramdaman mo ang kapayapaan ng kalawakan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa marami pang paglalakbay. Bago ka umalis, may isang tanong ako para sa iyo. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na umupo sa loob ng Artemis 2 at makita ang madilim na bahagi ng buwan, tatanggapin mo ba ang hamon kahit na ikaw ay lubos na mahiwalay sa daigdig? Ibahagi ang iyong mga sagot sa ibaba at hanggang sa muli nating pagkikita sa gitna ng mga bituin.